fit. Ayan. Actually, lagi sinasabi sa atin, ano nga ba? Physically fit. Ayan. Pag sinabing physically fit, ano daw yun? Parang walang sakit. No? Tapos, malakas ang pangangatawan, malakas ang resistensya. Lalo na kapag ikaw ay magtatrabaho. Sino yung nakaranas ng mag-apply? Sino yung nakaranas na nung nag-medical, kinakabahan? Bakit? Baka hindi physically fit. Ayan na, mahirap pag hindi ka physically fit dahil merong nire-require yung trabaho na kailangan meron ka, na kaya mo. Pero pag bumagsak ka sa medical, sabihin sa, pasensya na, makapasa ka sa interview, makapasa ka sa mga pinapagawa, pero pagdating sa examination, hindi ka physically fit, sorry na lang. Amen po ba? So, ang pag-usapan naman natin ngayon ay be spiritually fit. Ayan. So, inaalala ko po ang bawat sila tumayo para po basahin natin ang ating teksto ngayong umaga. Ayan, nilagay ko na po sa harap, pero sa mga may Bible po, pwede niyo pong buksan. Atin pong basahin ang sinasabi sa aklat ng unang Timoteo o 1 Timothy chapter 4 verse 7 hanggang 8. Sinasabi po dito, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po Lord God sa iyong dakilang presensya na naranasan namin Panginoon at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo po, Banal na Espiritu Santo, na ikaw ang magturo sa amin. Ikaw muli ang mag-inspire sa amin, mag-encourage, magpalakas Panginoon sa aming pag-aaralan ngayon mula sa iyong salita. Na kahit alam na namin ito Lord God, but then there are times, Panginoon, na hindi namin nagagawa lahat. Lord, walang exempted sa salita mo ngayong umaga. Lord, pastor, Lord God, leaders, even Lord God, congregation, mga bagong mananampalataya, lahat, Panginoon, ay kailangan gawin dito for us to be spiritually fit, Lord God. Lalo, Panginoon, sa panahon ngayon, hindi pwedeng hihina-hina, Panginoon. Lord, salamat po. Be with us. Bless us, Lord God, and we bless you, Lord God, above all. Sa iyo, papurit parangal, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, maupo na po tayong lahat. Hallelujah. Dalawa sana yung example ko ngayon na tao. Kasi wala yung isa. Kaya yung isa na lang din na tawag na gagawin kayong example. Okay lang ba sa inyo? Tatawag ako ng tao dito, ha? Ayan, so dalawa sila tatawagin ko, pero tawag doon, huwag yung kukutsain. Alam ko, pogi sila, pero tago walang asaran. Pwede ba tawagin ko si John Lee muna dito? John Lee yan. Ayan, John Lee. Then, si Kuya Jury. Kuya Jury, hindi kaya. Saglit. Natawagin ko sana si Rexy kasi nagtuturo sa mga bata Ayan, Kuya Jury. Ayan. Ano bang napapansin niyo sa dalawang mga nagagapuhan nating kalalakihan ngayon? Masasabi ba natin na sila ay mga malnourished? Hindi. Hindi. Masasabi ba natin na sila ay mahihinang nilalang? Hindi. Ayan. Siyempre, huwag niyo na muna tingnan. Buti na lang, kinarga mo. Hindi kita ka na. May purpose pala, kaya kinarga. Ayan. So, makikita ba natin na sila ay tinatawag na physically fit? Yes. Kuya Johnny, konting-konti lang. Pwede ba magpalabas ka ng muscle content? Isang ganun lang, kuya. Isang flex lang. Yeah. Pampaka naman natin. Kuya Johnny. Si Kuya Jury, huwag na natin pakitaan ng flex. Kaya ate check na lang yan. Okay? Pero, di ba, tanungin ko lang, Kuya Johnny, dahil physically fit ka, kapag pinatakbo ka ba ng kahit na 1 kilometro, kakayanin mo? Yan, kakayanin. Kuya Jury, ayan, hindi natin patatakbuhin. Kasi may tricycle, nasanay na saan niya. Hindi na tatakbo. Ganito na lang. Si Kuya Jury, kung alam niyo lang, siya ay mahilig magtanim. Meron siya doon na napakalaking hasyenda. Hasyenda ng kapitbahay, pero siya ang namamahala kasi hindi na, sasabihin ko sila, napakalawak po nun.
Pero kay jury, kung physically fit ka, na magiging madali ba sa'yo na pangalagaan yung hacienda mo? Kung physically fit, Madali lang. madali. Kasi yung lugar ni Kuya, mapuno siya pero mainit din ano. Kung hindi siya physically fit, mahihilo siya. At yung ginagawa din yung pagbubungkal, pagtatanim, ano, yung sabihin yung ginagawa niya, silang dalawa, kung hindi sila physically fit, hindi nila kakayanin. So, pwede bang palakpakan natin sila? Ayan, sige, mga kabula po. Ayan, so, sila yung example ko. Bakit? Kasi bukod po sa sila yung may katawan, ay kitang-kita rin naman natin na sila yung tawag din, yung masasabi natin physically fit. Amen? Ayan, kasi si Kuya John Lee, kung hindi niyo po nalalaman, siya po ngayon ay isang officer or trainee para maging officer sa ROTC. At actually, si Kuya John Lee ay masasabi natin isa na rin sa reserve. And kaya nga sabi ni Lance, kahapon Kuya John Lee, protectionan mo ako ha. Ha? Pagtanggol. Sa tayo ni Lance, pagtanggol niya Kuya John Lee. Ayan, ano. At si Kuya Julie naman po, isa po si Kuya Julie sa mga tatay na magaling po yan siyang magpanday. Yung tawag doon, magawa ng mga woodworks, magaling din magtanim. Amen po ba? So hindi po yung magagawa ng isang tao hindi physically fit. Kasi kahit may kaalaman ka, kung mahina ka, hindi mo kakayanin. Amen po ba? So pag-usapan naman natin ngayon, pagdating sa spiritual, ano ba yung mga hindi mo magagawa kung hindi ka spiritually fit? Amen po ba? Hindi pa hindi fit. Ibig sabihin, hindi ka handa. Hindi ka, tawag doon yung tinatawag na hindi ka, tawag doon yung fully equipped. Physically o spiritually. So marami po. Ang isang Kristiyano na hindi spiritually fit, mabilis pong umagsak. Amen? Ang isang Kristiyano na hindi spiritually fit, mabilis po o madali pong matangay. Do you agree? At ito pa, ang isang Kristiyano na hindi spiritually fit, madaling mapagod. Mamadali siya natin, ayoko na. Pagod na ako. Parang dihinto na ako. Amen po ba? So sa buhay natin, napakahalaga po yung tinatawag na meron tayong spiritual muscle. Ayan. Sabihin nyo nga po, spiritual muscle. Spiritual muscle. Ayan. So, pwede ba kayong pumikit lahat? Sige, pikit po tayo. So, isipin nyo nga po ngayon, ano na kayang katawan? Ano kayang build ng ating spiritual, ng spiritual natin? May muscle kaya? Kasing katawan kaya ni Renzi? Kasing katawan kaya ni John Lee? No? Ano kaya? Sige, pwede na pong dumilat. Kayo po ang nakakaalam. Amen po ba? So, sa umagang ito, nabanggit nga po, no, Ate Lia, pabalik nga po dun sa, yan. Nabanggit po ni Apostle Pablo kay Timoteo. Kay Timoteo po yung kanyang apprentice. Ibig sabihin, ito po yung kanyang tinuturuan. Kasi po sa lugar nila Timoteo, marami pong mga bagay sa kanila na parang pwedeng gumulo para yung spiritual life mo ay hindi lumago. Isa-isahin po natin yung sinabi ni Apostle Pablo. Una po yung tinatawag na godless myths. Ano po yung katumbas ng godless myths sa panahon natin ngayon? Sa tingin niya, mga pamahiin. Ayan. Mga pamahiin. At ano pa yung isa? Old wives' tales. Pag sinabing old wives' tales, ito yung mga usapan din na nakarelate din sa mga lumang paniniwala. Paniniwala na hindi umaakma sa salita ng Diyos o sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, itong mga bagay na to, hindi mo to pwedeng ipagsabay sa sinasabi mo na papalakas ka ng spiritual being mo, pero naniniwala ka pa sa mga bagay na ito. Amen po ba? Kaya nga po, mahirap sa isang Kristiyano na sinasabi mong mananampalataya ka, pero ano ka pa? Nagpapa-albularyo ka pa. Amen po ba?
hayaan nyo na po maging direkta ako. Sabi nga, di bali ng masaktan, no, matuto lamang. Sabi nga, no, mahirap na sinasabi mong Kristiyano ka, pero ang dami pa rin lumalaban sa isip mo na kapag naglalakad ka, sa mata mo, sasabihin mo pa, tabi-tabi ko. Amen po ba? Nakaka-relate? Alam ko po kasi sa lugar din ng San Jose, napaka-lakas po dito niyan. Amen. Mahirap din po na sinasabi mong you want to be spiritually fit, pero sinasabi mo pag madumi sa gabi, huwag ka nang magwalis. Amen po ba? Ang dami, no? Napuskor naman. Alam niyo po ba, lagi na sinasabi, walang mawawala kung maniniwala ka sa mga bagay na yan. Meron po. May mawawala po. Ano? Yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hihina. Kasi hindi mo nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Natatakot ka sa kanila. Tabi-tabi po. Kaya tuloy pag sinabihan ka, may nakapakang ka. No, sasabihin, alayan mo ng ganito, bigyan mo ng ganito. Alam niyo ba, inuutusan kayo mag-worship sa kanila? Yes. Kaya nga aalayan. Sino na ba ang inaalayan? Ang Diyos. Nasasabihan ka ngayon, mag-alay ka ng manok. Katayin mo ang dugo. Excuse me po. Pagsamba po yun. Pagsamba po yun. Amen po ba? Ayan. Pero hindi tayo tututok doon. Ayan po, nasa gitna na yung aking timer. Ayan, nagulat ako sa akin, sabi niya, kahit 30 minutes lang po. Napatingin ako kay Lia, titingin 30 minutes lang. Ayan. So, magpatuloy po tayo. Ibig sabihin lang po dyan, napaka-straightforward po ni Apostle Pablo. Ang mga bagay po na contradict sa salita ng Diyos ay hindi sa iyong papa-spirituality. Amen po ba? Papahinain ka nito. Kaya nga sinabi niya dyan, train yourself to be godly. Automatic po ba ang pagiging godly? Ayon sa salita na yan? Hindi. Malinaw po dapat sa atin, kaya nga sinabi ni Apostle Pablo kay Timothy na ha, train yourself to be godly. Ibig sabihin, may gagawin ka. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. Ayan, hindi yan automatic na naging Kristiyano ako, matatag na ako. May Kristiyano na ako, wala nang makakaano sa akin. Kay Lord, wala, pero sa'yo, meron. Kaya sinabi na Apostle Pablo, train yourself to be godly. Sabi niya, for physical training is of some value. Mahalaga. Mahalaga ang physical training. Amen po ba? Amen. Kaya nga maraming bata ngayon masakitin kasi nasa gadget lang lagi. Hindi ka tulad ng panahon namin, nasa labas lagi. Ayan. Puti ang damit, pag alis, pagbalik, brown na. Ayan. No? Ngayon ang mga bata, hindi. Kaya mahina. Kaya nga po, ini-encourage ang bawat magulang ngayon na palaruin niyo yung mga bata niyo sa labas. So, physical training is of some value, but ano daw po, godliness has value for all things. Ang sinabi ito, some value lang, physical lang. Pero pag sinabing value for all things, sa lahat ng aspekto ng buhay mo. Kaya napakahalaga para gawin mong spiritually fit yung sarili mo. Kasi ang value nito ay sa lahat, hindi lang sa spiritual mo. Naunawaan po ba? Ayan. So, sabi rito, holding promises for both the present life, ngayon, sa ngayon. Lalakas ka, marami kang matututunan, marami kang magiging. Ang sinabi nito, and the life to come. Sa hinaharap pa. So, kompleto Ricardos, amen po ba? Ayan, so ready na po ba tayo? Para yung sinasabi na how to be spiritually fit? Ulitin ko, mukhang si Ate Rupler ready ah. Ready na ba tayo to become spiritually fit? Ayan. So, hindi po yung paa, fit. Hindi, fit. Baka maging spiritual na paa eh. Hindi, spiritually fit. Ayan. Pasensya na po kayo kung medyo may mga konting ano po sa pagbigkas. Alam ko kung matatalino kayo, kaya kumahan nyo na. So, unang bagay po, napaka-basic nito. Pero yung basic na to, no, 5 to. Yan. Okay na ba sa inyo yung 5? O gawin natin 10. 5 na lang. Okay. So, unang bagay po, napakahalaga. Alam natin, halaga po, read the Word of God. Bago tayo magtuloy, aminan na po tayo dito. Sino po dito yung nagkakaroon pa rin ng struggle sa pagbabasa ng salita ng Lord? Kahit di po kayo nag-amen, alam ng Lord dyan. Kahit di tayo nag-amen. Sa totoo po, lahat po tayo nagkakaroon ng struggle. Yes. Lalo na kapag pagod ka na,
Lalo na kapag ayaw mo at merong umaagaw sa attention mo. Tama po ba? So, hindi tayo makakapagtanggi. Kaya nga to, binigay ng Lord sa atin ngayon eh. Parang linggo-linggo sinasabi ni Pastor, Word of God, Word of God. Kaya sinasabi ko po sa inyo, papaulit-ulit sinasabi ng Lord kasi kailangan matutunan. So, alam niyo po yun, na sinasabi kailangan ma-establish natin yung reading the Word of God. Sabi nga ang reading the Word of God, this is the means which we grow spiritually. Amen po ba? Sabi nga doon, remember that it was by the Word of God that Jesus resisted the devil. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Isus, wala siyang ibang binanggit, na salita ni ganito, ni ganyan, kundi ang salita ng Diyos na ginamit niya para si Satanas ay lubayan siya. Pero ang tanong, ano ba ang ginagamit ni Satanas kay Jesus? Panay ko kayo. Sinong nagbasa nun? Yung sa, temptation sa wilderness. Ano ang ginamit ni Satanas kay Jesus? Word of God din. Dahil pa ako ni Satan. Ibig sabihin, ang kalaban kasi kaya niyang i-twist. Ang paliwanag nito sa salita ng Diyos. Hindi niya kayang i-twist ang salita ng Diyos. Amen. Magipaliwanag sa atin yan. Ang kaya niyang i-twist, yung pagpapaliwanag. Amen po ba? Amen. Pero, kapag, sabi nga, lamang ang may alam. Kaya si Jesus, hindi siya na lanse ni Satanas kasi alam niya ang salita ng Diyos. So sa buhay natin, kailangan po alam natin ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, patuloy tayo sa pag-alam sa salita ng Diyos. Sige. Ayan, kailangan po natin yan. Sabi nga po dyan, therefore, it is also by God's word. Saan daw? In our hearts. Sa puso. That we can resist sin. Walang ibang paraan kundi sa salita ng Diyos para malaman mo kung paano mo iiwasan ang kasalanan. Kaya nga po, natutuwa ako, i-share ko lang sa inyo saglit, ha? Kay Pastor Luther Pastor Luther, yung nagpapapit, tandaan niyo siya. Sabi niya, si Joseph, nung siya ay tinem ni Mrs. Potiphar, tumakbo siya. Ano yung naiwan niya? Yung parang skirt, kung sa ngayon, yung balabal niya. Sabi niya, marami sa atin, gano'n na dapat tutularan natin si Joseph. Kasi nung tumakbo siya, hindi niya naiisip kung ano yung naiwan niya. Isipin na lang daw natin, kung si Joseph tumakbo, sabi niya, yung balabal. Nung nakita niya na si Potiphar, ready na. Malamang si Joseph, nalansin. So tayo, kapag umalis tayo sa lugar ng kasalanan, huwag mo lang isipin kung ano yung mga naiwan mo. Kasi kailangan mo umalis doon, pinapalis ka ng Diyos doon. Amen po ba? Kapag sinabi sa iyo ng salita ng Lord, na huwag mong subukan makipaglabang kay Satanas, ang kailangan mo, umalis. Huwag mo sabihin, malakas ako. Luluhod ako, magpipray ako. Hanggang nandiyan yung kasalanan, nandiyan yung temptation. Masabihin ko sa kapatid, hindi mo kakayanin. Dahil walang ibang paraan para makaiwas ka sa temptation, kundi umalis ka. Amen po ba? Kaya nga po, kung mapapansin nyo rin sa mga battle combat, yung mga sundalo, Kuya John Lee, sabi nila, magaling sila sa hand combat. Pero sa oras daw na meron silang kakalabanin, basta may baril na o may kutsilyo na kahit magaling sila, anong gagawin nila? Tatakbo sila. Kahit daw sabihin silang duwag, sundalo pa naman, army pa naman, ba't tumakbo? Kasi sabi nila, kapalit na ng buhay ko. Amen po ba? So sa buhay mo ngayon, kapalit na nun yung relationship mo sa Lord. Kaya tumakbo ka na, magpakalayo-layo ka na sa temptation para hindi ka magkasala. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? So kapag alam mo ang salita ng Diyos, malalaman mo kung paano mag-resist sa kasalanan. Amen po ba? So sabi niya dik natin, how? Paano natin magagawa? Sabi ko, hindi ko napapakalawakin. Develop the habit of reading the Word daily. So, tanongin ko ulit, sino ulit ang merong struggle pa rin reading the Word daily? Alam na po natin yan. So, sabihin nyo lang sa puso nyo. Ayan. So, sabi yan, you can start slow. Pwede kang magsimula ng dahan-dahan lang. Kaya nga minsan, ang isang Kristiyano, tas biglang parang
pinilit mo kagad. Siguro magbabasa ako 3 chapters a day. 3 chapter kagad, mapapagod ka. Bago ka pala nagbabasa, mapapagod ka, wala kang maiintindihan. So dapat dahan-dahan lang. Pero sa mga taga-FCC na ng 5 years nang nandito, ayan, ahem. Sabi nga, ahem. Ayan, dapat po, nakaka 1 chapter na tayo a day. Amen po ba? So you can start slow, yan, 1 chapter a day. Sabi nga po dyan, progress to reading the Bible through each year. Ano ibig sabihin yung magkaroon ka ng progress? Kung itong year na to, o last year, sabi mo buong New Testament basahin ko. Sa next year, dapat sabihin mo naman, matapos ko naman ang buong Bible. Amen po ba? Pag sinabing progress, may pag-usad. Amen. So, sabi nga po din, nakalimutan ko yung sinasabi nila na kapag ginawa mong habit kasi, ang isang habit, di ba yung kahit hindi mo nautusan yung katawan mo, automatic na. Ayan, so napakalaga po nun araw-araw, practicein natin kahit nahihirapan tayo. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, ako nga pag nagtalaga siya sabi ko, Lord, tinatamad ako magbasa. Sabi ko, Lord, tinatamad po ako magbasa, tulungan niyo po ako. Alakalaan niyo, nagbabasa ka, kung pa inaaltok. No? Pero nung nag-Facebook ka, sabi natin, Facebook ka na naman. Sabi niya, pastor, no? So sasabihin natin, nagpasa ka na ba? Diba? Struggle ang lahat. Amen? Amen po ba? Ay, minin natin, pero pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, tutulungan niya tayo. So, kasi hindi po talaga ganun kadali. No? So, progress. Pagkaroon po tayo ng progress. Pwede po ba yan? Ayan. So, ano yung una? Reading the Word of God. Pangalawa, ito mas mahirap na struggle siguro ito sa iba, no? Kasi sinabi po dyan, sige, the Word of God is therefore, ano daw? Foundational to our spiritual fitness. So the Word of God will help us, ano daw? Grow in grace and knowledge. So sino dito ang gustong lumago sa grace and knowledge? So, magpasa po tayo ng Word of God. Amen po ba? Ayan. So, pangalawa, nako, alam na namin yan. Spend time in prayer. Alam na ba natin yan? Tanong, nagagawa pa natin lagi yan? Gano'ng katagal? So, sabi po dito, consistent and fervent prayer will strengthen our relationship with God. Kung kanina po, yung knowledge and wisdom, yung pagharap natin sa tawag doon sa pagharap natin sa temptation, dito naman ngayon, ang pananakasin kapag nagpipray tayo, ano daw po? Relationship with God. Kaya nga, uulitin ko, lagi sinasabi, kapag mag-asawa, hindi na nag-uusap, may problema sa relationship. Pag magkaibigan, hindi na nag-uusap, may problema sa relationship. Amen po ba? Kaya ang isang Kristiyano, kapag hirap mag-pray, may problema sa relationship sa Panginoon. Amen po ba? So, napakahirap po, no? Tandaan po natin na ang pananalangin, ito yung way para tayo ay tumatag o magkaroon tayo yung matibay na relasyon sa ating Panginoon. So, what are the things po ba na na-experience natin as we pray? Can you say amen po ba kapag naranasan nyo na nag-pray kayo? So, do you experience forgiveness from God? Amen. Do you experience or receive peace from God? Amen. How about si Lord na nagbibigay ng mga opportunity? Amen. Diba? Lord, trabaho. Kapag nag-text at tumawag na lahat ng pwedeng tumawag. Tinawagan na rin yung mga kakilala ko. Diba? Opportunity. Lord, gusto ko mag-aral. Dami ngayon, nabigyan ng opportunity. Sino dito yung kinakabang ka? Sabi nga ni Isko kanina. Pinagkakaroon ka ng boldness and courage to share God's Word. Amen? Amen? O parang nangyay doon ha. Yan. Huwag kayong mag-alala, patatatagin tayo ng Lord. Meron hindi tayong lugar na pupuntahan. Amen po ba? Mag-share ulit tayo. Sino rito yung naguguluhan pero nakareceive ka ng wisdom from God na nag-pray ka? Amen. Sino rito yung nakareceive ng healing? Amen. Amen? At sino rito yung nagkaroon ka ng kapanatagan sa kabila mo ng mga nangyayaring difficulties at hardships sa buhay? Amen. Hindi mo mararanasan yan kung hindi ka marunong mag-pray. At hindi mo mararanasan yan kung hindi ka nag-pray. Amen po ba?
Bakit kaya? Kasi sino po ba ang nagbibigay? Ang ating Diyos. Amen? Kaya nga po sinabi niyo sa salita ng Diyos, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Anong ibig sabihin? Hindi ka nag-pray. Amen po ba? Malinaw po ba? So, kapag lagi mo kausap ang Panginoon, nagiging delight sa'yo na two-way ang usapan mo. Na nananalangin ka at nararanasan mo ang kasagutan sa panalangin mo. Amen po ba? Kaya nga, mahalaga sa atin mga Kristiyano na gusto talaga natin ma-develop ang relationship with God. Hindi lang basta sabihin ka Kristiyano ka, pero yung pagmamahal mo sa Lord, alam mo na kulang. Amen? Hindi lang basta sinasabi mo nagbibigay ko sa Lord, pero alam mo sa sarili mo, yung pagmamahal mo sa Lord, parang hindi naman totoo. Amen po ba? Amen po ba? Gusto po ng Panginoon makita sa atin na talagang mahal natin siya. At ipapakita natin yun sa pamamagitan na pagbibigay natin ng oras sa pananalangin. Kapatid, kailan ba huling beses na pinakita mo o pinaramdam mo sa Panginoon ang tunay na pagmamahal mo sa Kanya? Kailan mo ba huling beses na sinabi mo sa Panginoon ng buong puso mo na, Lord, magbibigay ako ng oras sa kayo dahil mahal kita. Minsan matagal tayo magbigay ng oras sa iba, no? Lalo na sa mga partner natin. Amen? Pero sasabihin natin, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang bilis, no? Ang bilis natin sabihin, pero mabagal natin. Amen po ba? So pinapaalalahanan tayo ngayon kapatid, mga kapatid, sa bagang ito. Muli, iparamdam mo sa Panginoon ang pagmamahal natin sa Kanya. Paano? Spend time in prayer. Amen po ba? Ito lang palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sa circumstances natin sa buhay, ang dami nangyayari, no? Pero lahat ng kasagutan nasa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, sige, next tayo. Ano na pangatlo? Sing praises. Natutuwa ako kasi kahapon. Nung pagtapos ko ng gawain, kami po dito nung praise and worship team, ay tawag doon, hindi naman kami naging word day. Ayan, napag-usapan lang namin yung mga paboritong kanta. Ayan, kasi may mga edad, 40, kaya yung mga kanta, si Benda Papin ba yun? Mga kanta Benda Papin. Makainay naman Ay, kaya. Wala, buhay na si Inay eh. Tapos may iba naman, medyo nung 90s, mga ano daw, Eraserheads. Ayan. 90s. Tapos nung mga 2000, napag-usapan na yung mga Westlife, mga A1, kaya daw ang dami na A1. Ayan na. Tapos nung mga 2010, ayan na, nagpasokan na yung mga ayan. Naalala kasi pa yung sinabihan ko na yung kanta niya, yung ano daw, yung Everybody Look to the Left. Hindi naman sinabihan ka na. Yeah? Ayan. Then, alam niyo ba yung nagpa-progress? Na, yung genre, nagpa-progress yung tawag doon yung uri ng awitin. May mga awitin ngayon na napag-usapan namin na ipaparamdam sa iyo yung sakit kahit hindi mo pa naman naranasan masaktan. No? Sabi kaya tuloy yung mga naghahanap ng boyfriend, nasasaktan, tapos biglang nasaktan lalo. Kasi sabi ng isip ko, hindi pa nga pala ako nagkaka-boyfriend. Ay, nasaktan lalo. Umiyak na sa kanta ni Moira, pero naiyak lalo nung na-realize na wala pa ako. Wala, ano karapatan ko? Ayan. So, alam niyo po ba kasi ang music nakakapag-stir up ng emotion? Yes. Amen? At magiging ang emotion mo makokontrol sa music na laging pinapakinggan mo. Amen po ba? Maging doon sa pinapakinggan mo, alam niyo sino yung sikat na sikat ngayon? Alam niyo ba sino yung pinag-uusapan ngayon? Na si Taylor Swift, hindi po BTS actually, hindi po Blackpink, hindi rin SB19. Ang dami po ngayon lumalabas mga Swifties. Ayan ang Swifties, ang alam ko lang na Swift, yung sa basketball dati. Ano? Pero siya Swifties. Ang dami ngayon na sabi na sana napunta akong Japan, sana napunta akong Singapore. No? Kasi ano ba yung mga kanta ni Taylor Swift? Sino nakakaalam? O, walo ba ito, di ba? Swifties pala eh. Ayan ano? Kumbaga parang patwitams. Da? Ang daming patwitams sa kanta ni Swifties.
Ay, si Taylor Swift. Yan. So, kung titingnan niyo, no, kapag pinakinggan yung ano niya, parang lagi kang patwitams. Na? Kahit matanda ka, no, patwitams ka pa rin. Ayan, ano? Pakiramdam mo talagang, sabi nila si Taylor Swift to, hindi mo kang tumatanda. No? Kaya pakiramdam mo, hindi rin tumatanda yung itsura mo. Ano? Kung baka nakakapag-stir up siya ng emotion mo, then nakukuha mo rin yung sa pinapakinggan mo. Amen? So, ang usapan ngayon, sa buhay ng isang Kristiyano, saan ba siya dapat mas madalas na umaawit? Amen po ba? Kapag Kristiyano ka na, ano nga ba ang mas madalas na dapat natin pakinggan? Hindi naman tayo pinapabawalan makinig. Amen po ba? Siguro may ibang mga grupo na nagtuturo sila na dapat wala na. Kaso nga lang, hindi pwede yun eh. Nandito ka sa mundo eh. At nakaka-appreciate ka. Amen po ba? But then, dapat laging mas lamang ang para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, no, na ang mga awitin mistan din sa mga Christian songs, yan, mag-focus po kayo saglit, ang mga Christian songs, kailangan po maging maingat din tayo. Kasi meron po ngayon mga Christian songs na ang focus sa tao, hindi sa Diyos. Amen? Delikado po ang mga awitin na laging nakapokus sa tao. Dapat po ang awitin na inaawit natin ay nakapokus kung sino ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi niya ang purpose po ng pagkanta, no, ay para papurihan ang Diyos. Paano mo papurihan ng Diyos kung ang inaawit mo nakatutok sa tao? Kailangan pakinggan mo, hanapin mo mga kanta yung nakatutok sa karakteristik ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga katang, every praise is to our God, every worship with one accord. Maganda yung kanta na yun. Amen po ba? Ayan, so baka may LSS kayo, para ayan. So sabi po dito, ang pag-awit natin sa Lord, it is a type of spiritual sacrifice. Type, that we offer to God. No? Kasi namin pala, a way to be filled with the grace and melody in our hearts. Kaya nga, pag nalulungkot ka, huwag kang makinig ng kanta ni Moira. Pag naguguluhan ka, huwag kang makinig ng mga metal songs. Nagugulo ko yung isip mo. Paglabas mo, ganun. Alam niya yun, makinig ako ng metal eh. Pakinggan mo, ang awitin na nag-declare ng glory ng Lord. Mapapanatag ang puso mo. Magkakaroon ka ng kaayusan sa isip mo. Bakit? Maaalala mo ulit na meron kang Diyos na makapangyarihan sa iyo. Maaalala mo ulit na may Diyos na hindi nagpapabayaan sa iyo. Amen po ba? Kaya masarap makinig ng gospel songs na tumutukoy sa kung sino ang Diyos. Kasi nadadivert yung focus mo tungkol sa Diyos. Kung sino siya, at ano siya, at anong ginagawa niya sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, sino dito yung mahilig maglaba? Bukod sa asawa ko. Kalaba lang kahapon, laba na naman ngayon. Sino dito yung mahilig magluto? Sino dito mahilig sa kwarto lang? Hindi ba sa kwarto? Baka kaming kwarto eh. Hindi magsala. Ayan, umabot ka o makinig ka ng mga awitin na bibigyan ng glory sa Panginoon. Amen po ba? Sasabihin ko sa inyo, sasabihin nyo, gusto ko nung sumali sa praise and worship team. Dati kabisado ko lahat ng kanta nito, pero ngayon makakasala sa Panginoon ang kaya ko. Gusto ko nang umawit sa Panginoon. Amen po ba? So, tanongin ko ulit, para magkalinawan tayo. Sino dito, maging honest lang po, taas lang kamay. Okay po ba? Sino rito yung kaunti lang yung kanilang mga gospel song sa cellphone? Taas kamay. Yung kaunti lang. Ibig sabihin, yung halimbawa, gospel song mo, 10 lang. Pero yung playlist mo ng 100. Ay, wala. Ayan. Wala. Wala sila. Meron na lahat? Wala po kung lahat. Mali pala yung tanong ko. Sino po rito yung wala? Ayan. Ay, hindi na lang. Wala. Sige. Kung wala po kayo,
i-approach niyo po si Pastor, bibigyan po kayo ng kopya ng mga kanta. Amen po ba? Ayan. So, napakahalaga po, may kopya tayo. Siyempre, mahal, tinuturo ko sa inyo ito. Sabi niyo, Pastor, wala kaming kopya. So, let's put it into practice. Bibigyan ko kayo, humingi ko kayo. Kasi pag sa YouTube, maganda rin naman makinig sa YouTube. Kaso nga minsan makita mo, nag-play ka na, di ba? Nag-play siya. Pero sa ilalim, di ba, may mga option pa. So, minsan nakikita mo, may bagong kanta ng BTS. May bagong relation pa na, sino yun? Yung isang part, isang member ng BTS. Imbis na pataas ka na ng kamay. So, pag na muna sa YouTube, tapos may pataas-tas pa minsan yan. Naka-worship ka na biglang, huwag ka nang uutan. Kasi yun yung lalabas lagi ngayon. Sino yung nakakatanggap nun? Kayo, diba? Kaya tuloy, imbis nakakaano, Lord, salamat po. Bigla sabi yung utang ko naalala. Ayan, so skip, hindi pa may skip kasi talagang kailangan 12 seconds maubos. So, bibigyan ko po kayo. Amen po ba? Pinapagiti ko lang kayo. So, a way to respond to the goodness of God. Kaya nga po sa lumang tipan, kahit po sa bagong tipan, bago po sila mag-engage sa battle, nasa harapan po ang mga worshiper. Kasi dinideclare nila na sila ay panalo. Na dinideclare nila kasama nila ang Diyos. Nagpupuri sila. Sa panahon na nasa gitna ka ng battle, kailangan marunong kang gumawin ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Pwede ba yan? Ayan. So how? Sabi nito, make praising God in song a part of your daily life. Amen po ba? So either by listening to gospel songs or singing them yourself. Amen po ba? Pwede ba yan? Gusto niyo ba yun? Ang tanong pala, gusto niyo ba? Ayan, gustuhin natin. Ayan, so welcome po ang lahat. Lagi po kami nag-i-invite sa praise and worship team. Ayan. No? Kung gusto niyo po makibahagi, punta lang po kayo. So, singing praises to God enriches our souls and fortifies. Pag sinabing fortifies, parang nido. Ano yun? Nido? Fortify. Sabihin, pinapatatag. Fortifies our relationship with God. Kaya nga, yung mga panahon ni Tinay, umusap pa yung harana nadadala yung mga kababaihan. Oh, ilaw. Alala ko na yung Tinay. Babalik na po yung Tinay sa tatay. Ayan. So, iba po ang nadadala sa atin ng awitin. Amen po ba? At nilikha po ng Diyos ang awit dahil ito po yung nakakapag-stir up ng ating emotion. Pero dapat po tama. Okay? So, let's make it a habit to sing praises to our God. Next! Ayan. Ito, fellowship with the brethren. Ayan. Sino dito yung masaya nag-iisa? No, sabi ng iba talaga, introvert ako. Sige na, ikaw nang introvert. Pero totoo, masaya ka nga pa. Napapag-isa ka. Alam niyo po ba, isa po yan sa lies. Sasabihin ko na sa inyo, direkta. Isa sa gustong lies ng kalaban sa buhay natin. Yung panghawakan mo na introvert ka. Why? Because hindi ninais ng Diyos na maging mag-isa ka. Being introvert is, sabi na contradicting God's word. Will you say amen? Amen. Do you agree? Kaya nga si Adan nalungkot, tapos sasabihin mo masaya ka pag mag-isa ka. Tapos pang-aso ka lang. Sabihin mo, okay na sa akin si Mingming. Okay na sa akin si Au-Au. Masaya na ako, for parents. No? No, si Adan nga hindi nakahanap ng suitable sa kanya sa mga hayop. Maganda pa sa aso mo yun, maganda pa sa pusa mo. Pero hindi nakapagbigay ng satisfying joy yun kay Adan. Kaya nilikha sino? Si Eva. Kaya po, contradicting po sa word ng Lord ang word na introvert. Sabihin niyo na po, parang bitter si Pastor. No. Totoo po yun sa salita ng Lord. No man is an island. Kailangan po ang isang Kristiyano, kailangan niya ng fellowship. Kailangan niya ng kasama. Ang isang Kristiyano, kahit sabihin niya, nagpipray ako, nagbabasa ako ng salita ng Lord, umaawit ako, pero pag mag-isa lang yan, mahina yan.
Who will say amen? Sino nakaranas? Ayoko muna mag-church. Tampo ako. Ayoko muna ng church, nasaktan ako. Pero sa huli, ayoko na mag-church kasi ayoko na talaga. Ayoko na rin gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Lord. Ayoko na rin sa susunod, ayoko na manalangin. Ayoko na magbasa ng salita ng Lord. Totoo hindi. Totoo. Bakit? Kasi hindi ka nilikha ng Lord para mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nilikha ng Lord para mag-isa. Pangalawa, hindi ka niligtas ng Lord para mag-isa. Amen po ba? Kaya para maging spiritually fit ka, kailangan mo ng fellowship. Sabi nga po dyan, the importance of fellowship ay sa salita ng Lord, the church is the body of Christ which is built up. Sabi niya ano, tumatatag, when each part does its share. So kapag hindi ka nakasama sa fellowship, parang hindi mo alam kung anong purpose ng buhay mo. Tama po ba? So sabi rin dyan, our assembly, ang pagkasama-sama daw po natin, ay dinisenyo para ang bawat isa daw po ay magmahalan. Kung nagkasama pa tayo dito, nag-away-away tayo. Di ba? Hindi, nagmamahalan tayo. Tama po ba? And we do good works sa bawat isa. At sabi nga po dyan, ang fellowship din natin, ito din na nagiging source of comfort. Sino rin pa yung kapag nasa fellowship pa, sasabihin mo, pag mag-isa kasi ako, ang lungkot ko. Parang ang gulo-gulo ng buhay ko, pero pag nasa fellowship ako, ramdam na ramdam ko yung nagkakiging payapa ako. Ramdam na ramdam ko na merong, tawag doon yung merong sumusuporta sa akin. Kanina may nagsabi, yes, kay Julie, sabi niya, salamat sa mga prayers niya. Bakit? Kasi merong fellowship. Amen po ba? Iba po ang nagagawa ng fellowship. Kaya kapatid, huwag na huwag mong ahayaan sa buhay mo bilang Kristiyano na mawala ka sa fellowship. Huwag na huwag mong ahayaan yan. Manlalamig ka. Sabi mo sa katabi mo, manlalamig ka. Kailangan magpa-apoy ka. At hindi ka mag-aapoy, hindi ka mag-iinit, mag-aalap kung hindi mo kasama ang kapatiran. Amen po ba? So, a way to avoid becoming hardened by the deceitfulness of sin. Kapag may fellowship ka, may accountability. Amen po ba? Kaya nga kapag parang hindi mo kaya yung temptation, magtawag ka ng mga kasama mong Kristiyano. Amen? Huwag kang magtawag ng dati mong kasama. Doon, nauuhaw ka sa alak, tawagin mo pa si kumpare, yari ka. Aray ko. Sino tatawagin mo? Pastor. Si Pastor. Kasi pag sinabi mo, Aray ko. alala ko lang. Hallelujah, palakpakan natin ng Lord. Palakpakan natin ng Lord. Ay, nako. Hallelujah. Pag may fellowship ka, niligayan ng Lord para meron kang kapitan ng mga tao na papalapit sa'yo sa Panginoon. Para meron kang tatawagin, may option ka. Amen? Kaya kapag nandiyan yung temptation, di ba sinabi nga doon, huwag ka na doon sa dating gawin. Huwag ka na rin doon actually sa mga dating yung kasama. Hindi na sa pag-inom yung marami pa. Amen po ba? Kaya nga merong fellowship of the brethren. Ayan yung magpapatakag sa'yo. Ayan yung magpapalakas sa'yo. Then at the same time, gagamitin ka rin para magpalakas ng iba. Amen po ba? Kaya huwag kang mag-iisa. Amen po? So, frequent fellowship is crucial to remaining, faithful and steadfast. Kaya nga sinabi, di ba, kung gusto mong tumalino, sumama ka sa mga kung gusto mong magtagumpay, sumama ka sa mga sipag. So gusto mong tumatak sa Panginoon, sumama ka sa mga mananampalataya. Amen po ba? So how? Again, assemble together with fellow Christians sa every opportunity na you can. Amen? Lalo ngayon, lumalabas tayo. Sumama kayo. Amen? Para mawala yung hiya. Hindi na kayo mukhang kabayo. Sabi din natin, malis, magiging makapal na ito yung mukha. Ayan. So, sabi niya, take advantage of the assemblies offered by your local church. Prayer meeting, Bible studies, Sunday services, amen, evangelism, ang dami.
As, meron pa, fellow eating. No, may kainan. Dito po sa FCC, lagi may kape. Amen. Parang tapayan dito, tinabusan ng kape. Pumunta ba dito si Elijah? Ayan. So not just every Sunday, but every time the door is open. Ibig sabihin naman may opportunity. So look for ways also to connect with the brethren daily. Pwede po ba yun? Amen. Ayan. So alam ko naman po na gusto natin magkakasama lagi, but there are times na hindi talaga. Pero sasabihin ko lang, kapag may panahon po na parang mahirap, parang panahon na naguguluhan ka, sasabihin ko sa'yo, kailangan mo nang kasama. Amen. Amen po ba? Amen. Napakahalaga po nun. Ayan. So, fellowship with other Christians strengthens one's faith in God. Sabi nga nila, hawa-hawa. Sabi mo nga, hawa-hawa. Hawa-hawa. Ipitip kayo sa magandang Kristiyano. Gaganda rin kayo. Ayan. Maganda naman lahat. Ayan, ano. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? What makes us beautiful? Ano? Ayun, authentic. Mayroong na mamaya na kay Racing. Ayan. So, ano ulit? Fellowship with the brethren. Okay po ba yun? And lastly, siyempre, 30 minutes na ba ako? Lagpas na. So, let us also always do good works. Eh sa Kristiyano, hindi pwedeng mawala yan. Amen po ba? Sabi nga, no, alam na natin yun, hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa, pero niligtas tayo dahil nagkano ng Lord sa atin ay gumawa tayo ng mabuti. So the role of good works. We are saved and created by God to do good works. Amen po ba? Kaya nga sinabi sa mga lalaki, dapat talaga nagtatrabaho. Amen? Kasi ang pagkatrabaho ng lalaki, good works. Kasi sa simula pa lang sa hardin, si Adan, pinagtrabaho na ng Lord. Siya yung makikip ng hardin. Alam niyo ba yun? Kaya nga sabi doon na una nagtrabaho si Adan bago siya napakasalan si Eva. Kaya mga babae, kung naghanap kayo ng mga pangasawa, yung may trabaho. Amen. Yung nagkatrabaho, amen? Huwag daw kayong papayag na kayo yung nagkatrabaho sila na sa bahay. Pero na lang talaga kung hindi na kaya. Amen po ba? So, nasama ko lang. Kasi kahapon napag-usapan din eh. Meron tayo mga nasa boundary na eh. Ayan. Pero hindi naman sila nagmamadali yung mga nasa boundary. Ayan. So next, we are to be fruitful in every good works. So dapat pag sinabi yung fruitful, dapat ito yung mas lalo pang lumalago sa'yo. Mas lalo pang nakikita sa isang Kristiyano. Do you agree? Amen po ba? And next, we are not to grow weary in doing good works. Amen. Huwag tayong mapagod. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mapagod, gumawa ng mabuti. Kasi kahit na hindi napapagod, gumawa ng hindi maganda sa iyong kapwa mo. Kailangan ikaw mas huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Pwede ba yun? Kaya nga sabi, di ba, huwag kang papatalo sa mali. Tama ka. Yung tamang gawin mo, do good works. At may sabi ang Lord, kapag hindi ka nang hinawa na gumawa ng mabuti, darating ang panahon na aanihin mo ang bunga nito. Sino gustong umani ng tawag doon ng prutas o bunga ng kanyang mabuting gawa? Lahat tayo. No? Kaya huwag daw tayo mapagod. Amen po ba? Next, how? Siyempre, kasi minsan naisip natin pagtulong lang, pero ang unang-unang good works na alam natin, share the gospel with the lost. Amen po ba? Kanina rin yung pananalangin, alam niyo bang good works yun? Kasi mabuting bagay yun eh. Amen. Reading God's Word, alam niyo bang good works yan? Kasi mabuting bagay yun. Yung fellowship, alam niyo bang good works din yan? Kasi mabuting bagay yun. Ang dami, no? Next natin, pray and intercede for others. Good works yan. Kaya salamat doon sa mga maikibahagi sa prayer meeting. Sa mga bahay nila at dito sa mga nandito. Amen? And next, minister to the brethren at hindi lang sa kapatiran, maging sa mga lost in need, whether ano daw po, physical or spiritual. Kaya nga huwag ka lang pray ng pray. Lord, tulungan niyo po sila. Lord, tulungan mo po sila. Pero kung may pagkakataong ikaw yung magamit,
para magkaloob ng pangangailangan nila, gawin mo. Amen po ba? Ayan. So, naalala ko talaga, si Francis naalala ko. Yan, ano na yun? 2019 pa. Sabi niya, ate, masama po ba na? Maging mabait ba, mabuti? Kasi, dahil di ko alam kung aware na lahat ng time na yun. Sila Francis at si Ivan, pauwi sila, pabalik na ng church kasi inutusan ko silang magdala kay Nay ng gamit. Pabalik na sila, nag-usap sila. Bigla may humintong motor, nagtanong, Utoy, ganyan. Tapos sabi, pwede bang makitext? Alam niyo po, ito talagang gusto ko talagang makatulong. Kaya sabi niya, sige po, tawagan niyo na lang po. Ito po yung cellphone. Kaya po nung pagkahawak ng cellphone, tumakbo mo bigla yung motor. Ang tanong, may mali ba kayo sila? Wala. Sino may mali? Tama. Mag-asawa pa nga tayo. Sa buhay natin, kailangan natin tandaan, hindi na uubos yung mga tao gusto mong kabaliktaran ang isinusukli sa ginagawa natin. Amen po ba? Hindi matatapos gumawa ng masasama yung ibang tao na makapandamang ng tao. Pero hindi dapat mawala ang mga tao na gumagawa nila. Hindi dapat matapos ang mga tao sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Lalo na kapag Kristiyano. Huwag kang magsawa kahit pa ulit-ulit na hindi nababalik sa iyo yung ginagawa. Kasi tao lang sila. May Diyos ka na mag-reward sa iyo. Kapagdan pa natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang pag- So huwag kang matakot gumawa ng mabuti kahit yung mga tao pala hindi mabuti sa iyo. Tandaan mo, sinabi sa salita ng Diyos, gawin mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Amen. Hindi ka matatapos. Hindi ka mapapagod. Hindi ka hihinto. At higit sa lahat, napakasarap sa pakiramdam ng gumagawa ka ng mabuti. Kaysa ikaw ang gumagawa ng hindi tama. Amen po ba? Gusto mo makatulog na masarap sa gabi? Gumawa ka ng mabuti. Amen? Pakpakan mo rin natin ang Panginoon. Pangalawa, utilize your resources. Sino rito ang pinagpapala ng Panginoon? Amen. Dami niyan. Time, money, talents to help the poor and sick. Alam niyo na po yan. Sabi ko nga po, huwag lang tayo pray ng pray. No? Kapag may pagkakataon po tayong tumulong, monetary, na pera, kapag may pagkakataon tayo na yung physical, no? Kailangan ng trabaho, tulungan, gawin po natin. But then at the same time, pinakamahalaga rin yung prayer. Amen po ba? So kapag yung lima na ito, nabanggit natin, nagawa natin ito, masabihin ko po sa inyo, naging practice natin, kumbaga parang naging exercise natin, yung spiritual being po natin magiging fit. Amen po ba? Sabi nga po, kanina, alam na natin to, pero ang tanong, 1 to 5. Aminin natin sa sarili natin, kumpleto ba pag nagagawa natin? Praise God kung meron, magpatuloy mo. Pero kung 3 out of 5 lang, 2 out of 5 lang, kapatid, narinig mo itong mensahe na ito ngayon dahil gusto ng Lord tumatag ang spiritual being mo. Practicein mo, gawin natin para tumatag tayo spiritually. Amen po ba? Ano yung sinabi uli kanina? Physical value has some, physical fitness, o sabihin natin gano'n, has some value. Pero yung pagiging godly o tinatawag natin spiritually, in all aspects. Amen po ba? So, hindi ka lang magiging spiritually fit, kundi as a whole, magiging fit ka. Alam ko po, hindi ganun kadali. Alam ko po, na hindi ganun masasabi natin na kaya natin gawin agad. But then, sabi nga po, una, magkaroon ka ng desire. Amen po ba? Pangalawa, i-practice mo. Panghuli, laging hingin ang tulong ng Panginoon. So, isang mabilisan at malakas na amen ha. Sino rito yung gusto maging spiritually fit? Amen! So, gawin po natin yung 5 bagay. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po ay manalangin.